So dahil dito sabi nila, mayroon daw bid'a na mabuti. Kasi hinati nila ang bid'a sa dalawa. May bid'a hasana at saka bid'a sayyi'ah. Mabuting bid'a at masamang bid'a. Which is mali yun. Kasi ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla bid'atin dalala, fa inna kulla bid'atin dalala, dahil katotohanan na ang lahat ng bid'a ay kaligawan. Ibig sabihin lahat. Ngayon, kung ang isang kapatid natin ay magsasabi siya na may bid'a na mabuti, bigyan mo kami ng dalil na magpapaliwanag sa hadis na to na mayroong mas mabuting bid'a. Kasi sabi kasi ng propeta, lahat ng bid'a ay kaligawan. So kung wala siyang maibigay na dalil, mananatili ang dalil na walang magandang bid'a. So sasagutin natin yung mga kanilang mga katibayan. Sabi nila, si Abu Bakar radhiyallahu anhu, inipon niya ang Quran at inilagay sa isang lagayan na tinawag na mushaf, na hindi ginawa ng propeta yan. Tama? Ibig sabihin bid'a. Kasi hindi ginawa ng propeta. So, sasagutin natin. Pangalawa, si Umar nagsala ng Salatul Tarawih na 23 raka'ah. 23 raka'ah. Samantala si Aisha radhiyallahu anha, nakita lamang niya ang propeta na nagsala kasama ang witr, which is pwedeng tawagin natin tarawih. Kasi tarawih, mula lang sa mga ulama na salita yan eh. Kaya tinawag na tarawih, sabi ni Imam An-Nawawi, rahimahullah, kasi every 4 na raka'ah nagpapahinga sila. Nagpapahinga. Every 4 na raka'ah nagpapahinga sila. So dito si Umar, kasi tinigil ng propeta yun eh. Sa Ramadan, sa pangalawang gabi, nagsala sila. Una, pangalawa, pangatlo, hindi na siya lumabas. Bakit? Sabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, nakita ko kayo na inintay niyo ako kagabi. Sabi niya, oh ya Rasulullah. Sabi niya, khashitu an tufrada alaikum. Kaya ako hindi lumabas kasi natatakot ako na baka ang tarawih maobligado sa inyo. Ganun tayo kamahal ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, lima na nga lang yung sala natin, hirap na nga tayo. Pag hindi nagdag pa yung tarawih, wala na. Hirap na tayo niyan. 5 sala na nga lang, hindi na nga natin kayang isabuhay, di ba? So dahil dito, sabi ng propeta, kaya hindi niya ipinagpatuloy yung tarawih kasi natakot siya na baka maging obligado yung tarawih. So anong nangyari? Para malaman yung kwento, nagkanya-kanya ang mga sahabang nagsasala ng tarawih. Nagpatuloy pa rin sila. Yung iniwanan ng propeta, nagpatuloy pa rin yun. May nagsasala mag-isa, may nagsasala may kasama, may jama'a, nagkakanya-kanya na yung mga tao na nagsasala ng tarawih. Nagpatuloy pa rin yun. Kaya nung dumating si Umar, inipon niya sila. Sabi niya, ni'mat bid'ah hadihi. Anong kagandahang bid'ah ito? Yun ang pinanghawakan naman nila. Napakagandang bid'ah do ito. Ang gustong ipahiwatig dito ni Umar ay hindi bid'ah sa syar'an, kundi bid'ah sa lugha. Makabago. Sabi niya, maganda itong ginagawa niyo. Kumbaga, itong pagsabi, pero mayroong imam. So, binigyan niya ng imam na si Ubay bin Ka'ab. Si Ubay bin Ka'ab ang ginawa niyang imam. At sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, iba ang imam ng mga lalaki, iba ang imam ng mga babae. Sa tarawih. Sa Salatul Tarawih. Ang gumawa lang niya si Umar sa time niya. So 23 na raka'ah. Ngayon sabi nila, kung walang masama na bid'a, bakit si Umar nagsala ng tarawih na hindi ginawa ng propeta ang 23? Yan naman ang sabi nila. Diba? So ang tawag doon, sabi nila, ay mabuting bid'a. Kita niyo kung mga dalil nila. Pangatlo, sabi nila, kung walang bid'a na mabuti, bakit si Osman bin Affan dinagdagan niya ang adan sa Jum'ah? Alam niyo yung dalawang adan? Hindi yan ginawa ng propeta, yung dalawa na yan. Hindi niya ginawa yan. Hindi rin yan ginawa ni Abu Bakar. Hindi rin yan ginawa ni Umar. Ang gumawa niya si Osman. Bakit? Kasi nung makita ni Osman na marami ng mga tao, marami ng abala, marami ng negosyante, dinagdagan niya ng isang adhan, fazadan nida at thalitha. Sa hadis ni Imam Al-Bukhari, sabi niya, dinagdagan ni Umar ang adhan ng pangatlo. Yung adhan, iqama at saka pangatlong adhan, tinatawag din kasi ang iqama na adhan din sa Islam. Bayna kulli adhanaini
salatun. Bayna kulli adhanaini salatun. Ang pagitan ng dalawang adan ay may sunnah na sala. Ibig sabihin, pati ang iqama, tinatawag din na adan. Tinatawag din na adan. So, ano ang sagot natin dito sa tatlong? Ito, isa lang sa mga halimbawa na sasagutin natin. Sabi nila, may bid'a na hasana, may bid'a na mabuti, kasi daw itong mga binanggit natin ay hindi ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yun na yung bid'a, di ba? Yun na yung bid'a, sabi nila. Pero bago ko ipagpatuloy, ang dalawang adan sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ginawa niya yan, nabanggit ko rin kanina sa Jum'ah, ginawa lang niya yan sa Ramadan, sa Fajr. Alam niyo ba ang dalawang adan sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa Fajr? Dalawa ang adan sa Fajr pag Ramadan. Pag daw nag-adan si Bilal bin Rabah, kasi dalawang taga-adan ng propeta. Sinong isang taga-adan niya? Si Bilal bin Rabah. Pangalawang taga-adan niya? Si Abdullah bin Ummi Maktum. Ang pangalawang taga-adan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay si Abdullah bin Ummi Maktum. Pangalawang adan niya, bulag yun. Si Abdullah bin Ummi Maktum, bulag. Si Bilal bin Rabah, kaya tinatawag, nakasanayan na lalo na sa Mindanao na ang taga-adan tinatawag na Bilal. Tinatawag na Bilal kasi taga-adan. Kasi ang kauna-unahan na nag-adan ay si Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. So, ang unang adan, pag daw nag-adan si Bilal, pwede pa daw kumain. Wala tayong tinatawag na imsak. Ano yung imsak? Na para bang bago ang adan, hindi na pwedeng kumain. Ang tama po, hanggat hindi nag-aadan, pwede ka pang kumain. Hanggat hindi pa nag-aadan, pwede ka pang kumain. So, may unang adan, warning. Pangalawang adan, Fajr na. Pero, yun ay sa panahon ng propeta. Pero sa panahon ng mga sahaba, si Osman ang gumawa ng dalawang adan. Sa Mindanao, pinagdidikit nila yung dalawang adan. Sino taga Mindanao dito? Na-experience nyo ba na Friday magkadikit yung dalawang adan? Hindi ganyan ang pag-adan ng panahon ni Osman. Ang adan is magkahiwalay katulad ng ginagawa dito. Na 30 minutes bago ang alas 12 ay nag-aadan na. Ganyan ang ginawa ni Osman para mabigyan ng warning ang mga taong busy para makapaghanda sila. Na Jum'ah ngayon. Kumbaga, yung hindi pa nakaligo, makaligo na, makapag-prepare na, yung nag-negosyante, maitigil na yung pagninegosyo niya, yung mga farmer, maitigil muna para makapaghanda sa Salatul Jum'ah. So, si Osman lang gumawa nun. Ang sagot natin dito, pag bid'a, take note, pag bid'a, walang dalil. Pag bid'a, walang dalil. Ibig sabihin, pag walang dalil, hindi mo pwedeng gawin. So, yung ginawa ni Abu Bakar, ginawa ni Umar na Tarawih, yung ginawa ni Osman, asan ang dalil? Kasi ang dalil natin, wala Quran, Sunnah. So, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin." Sundin ninyo ang aking kaparaanan at kaparaanan ng aking mga khulafa. So, may dalil. Sundin daw ang propeta sallallahu alaihi wasallam at ang kaparaanan mga ginawa ng kanyang apat na khalifa, si Abu Bakar, Umar, Uthman at Ali. O, ibig sabihin, walang problema. O, yun ang dalil. So, ngayon, kayo na nagsasabi na may bid'a na, ang gusto namin na bid'a na sinasabi ninyo, yung wala talagang na may ginagawa, halimbawa, Maulidun Nabi. O, yung Maulidun Nabi, celebration ng kapanganakan ng propeta. Saan ang dalil na sinong gumawa sa mga sahaba niyan? Wala. Sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ginawa ba niyan? Kung talagang mainam ang i-celebrate ng kaarawan ng propeta, bakit hindi na sinelebrate yan? Diba? Ang propeta, binanggit niya, pinanganak siya sa araw ng Monday. Anong ginawa ng propeta? Ang propeta, pinanganak sa araw ng? Anong araw? Nagkasundong mga ulama, pinanganak siya sa araw na ano? Anong eksaktong araw? Monday, di ba? Ano ang ginawa niya? Fasting. Bakit di ko nagsiselebrate? Di ba? Oh, kung ang propeta nga, alam niya kung kailan siya pinanganak. Every Monday, nagpa-fasting. Pero bakit ikaw? Anong ginagawa mo? Oh, nagluluto kayo ng pastel. Ng pinaparan. Mga tiyulang itom.
Oh, so, hindi alinsunod yun sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung talagang mahal mong Propeta sallallahu alaihi wasallam, susundin mo yung aral niya. Bakit ikaw nagsiselebrate? Kung mahal mong Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi susi ang pag-celebrate. Kasi ang pagmamahal sa Propeta, yung pag-celebrate ng maulid, ng kapanganakan niya, ibada yon. At ang ibada, yung pagsamba, kailangan may dalil. Kailangan mayroong dalil. So, ang dalil natin, Quran at sunna lang. Quran at sunna. Hindi ka pwede magdalil galing sa utak mo lang. Kaya pag sinabi mong pwede yan, ikaw ang magbigay ng dalil. So, take note. Kaya maingat dito sa paggamit ng haram at bid'ah. Kasi magkaiba ang haram sa bid'ah. Sabihin mo, bid'ah yan, kaya haram. Wag ganun. Sa term na gagamitin natin, yan ay bid'ah. Kaya, hindi namin pwedeng sundin. Pag sinabi mong haram, kailangan ako magbibigay ng dalil. Halimbawa, sa mga pagkain, lahat ng pagkain na iniharam, kailangan may dalil. Kasi ang original ng lahat ng pagkain halal.